years old. At ano ang mga taong nangamatay above 30 years old na ang itinakda ng Biblia dito sa pag-aaral na ito na anumang hula na inuhula ng Biblia ay nagkaroon po ng katuparan at hanggang ngayon pinag-uusapan sa Christianity ang kahalagahan ng kapanganakan ng isang sanggol magmula kay Agar, kay Sarah, na siyang bini ni Abraham, na hanggang sa panahon natin, through Jesus Christ, ay pinag-uusapan din itong hulang ito kung kailan pinanganak at anong buwan at anong pitsa. At sa pagpapatuloy, dito po ay masusumpungan din natin sa Biblia ang tungkol din po dito sa 1 King chapter 13 verse 2. Okay, 1 King muna tayo. 1 King chapter 13 verse 2. Tagalog. First King Chapter 13 verse 2. 13:2. Kasi ay sumigaw laban sa dambana ayon sa salita ng Panginoon at nagsabi, O dambana, dambana, ganito ang sabi ng Panginoon, narito isang batay pinanganak sa sambahayan Ni ni David, David na ang pangalan ay Lucias, at sa iyo'y ihahain ang mga saserdote ng mga mataas na dako na nagsipagsunog ng kamanhingan sa iyo at buto ng mga tao at kanyang susunugin sa iyo. Yan ang hula. Tuloy. At siya nagbibigay ng tanda ng araw ding iyaon na nagsasabi, ito ang tanda na sinalita ng Panginoon. Narito ang lampana, bababaak at ang mga abo na sa ibabaw ng magbubuhos. Yeah, so yung hula, nagkakaroon ng katuparan. Kaya pag binasa natin sa mga readers from Genesis to Revelation, ang aral sa Old Testament hindi pwedeng ihiwalay sa New Testament. Sapagkat ang hula ng mga propeta, ang katuparan si Kristo, na kung mayroong Savior, mayroong Redeemer na pinanganak ni Mary, yung pinanganak before Christ, na kung may anghel na kipag-usap sa kanila, at nagkaroon ng kaganapan like Ismael and Isa, sa time natin, hindi kaila sa ating panahon na ang ating Savior ay nagkaroon din ito ng hula na maging tagapagligtas ng buong daigdig na ito. At nagkaroon ng katuparan sa Old Testament at tiyak na magkaroon din ng katuparan pagdating sa New Testament. Okay, tuloy lang natin yung pag-aaral sapagkat dito sa 1 King, susundan natin sa 2 King chapter 4 verse 16. 2 King chapter 4 verse 16. 16. At kanyang sinabi sa panahong ito, pagpihit ng panahon, ikaw ay kakalong sa isang anak na lalaki. At kanyang sinabi, hindi, Panginoon ko, ikaw na lalaki ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong libro. So, exclusively, pinagbabawal yung mga bagay na pagsisinungaling. At inaaral siyempre natin sa tulong ng Diyos, if there is any religious, different religious today, talagang itinuturo ang pagiging tapat, pagiging nasunurin, una sa Diyos, at sa ministeryo na ipinagtitiwala ng Diyos, doon sa isang bata na pinanganak, lumaki, na kung anong propesya sa kanya, magkakaroon ng katuparan sa kanya yung pula. Amen. Like Jesus Christ, nang siya pinanganak, at lumaki, ministry hanggang sa napako sa cross ng Calvary, hanggang sa namatay at muling nabuhay, hindi siya nag-asawa, hindi siya kailanman nasumpungan na nagkasala, kaya tinawag siyang the Holy One, the Anointed One, and the Image One. So tayo naman natin, sa ating panahon natin ngayon, na binangkitan, except man before na again, you cannot enter the kingdom of God. So hindi pwede na manatili lang ang tao outside of the kingdom sapagkat ang hula to enter the kingdom. Okay?
Hindi rin pwede na tanggapin ng tao ang baptism, hindi na pwede na tanggapin ang tao ang paniwalaan ng Diyos, pero hindi siya naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang hula po, to enter the kingdom. So therefore, kung ano ang basbas ng Diyos kay Ismael, kay Isaac, at kay Jacob, kay Christ, na mula sa Ama, tayong mga believers in Christ, ay meron ding kapanganakan na pinag-uusapan, except naman before again, you cannot enter the kingdom of God, John 3:3 and 5. Yung mga ito ay meron ding katuparan sa hula, kaya ang isang Christian, okay, kapag hindi ipinamuhay niya ang aral ng Diyos, ang hula sinira niya. At the same time, yung anghel, okay, na inutosan ng Diyos from the Old Testament after the time of Christ, maging kay Zacarias at Elizabeth, anghel din po ang dumating. Kay Mary, anghel din ang dumating, na parehas po ang ginamit na anghel. Walang iba sino yung anghel? Iisa ang anghel. Kaya sa time natin, sagwa ang isang Kristiyano na nagpakilalang Kristiyano kapag hindi niya magampanan ang hula para sa magiging believers in Christ sa panahon po natin. Kaya nakakahiya sa Panginoon yun. Halimbawa, merong nagbuntis, hiningi niya sa Panginoon na maglingkod sa Panginoon. Pag napanganak na yung bata, una, ang pangalan, saan galing, sino magbigay. Pangalawa, pagkapanganak ng bata, anong edad mo siya handog sa Panginoon? Kalimitan sa atin, 1 year, 2 years old, ang tawag ay meron na tayong tinatanggap na doktrina na wisik, baptism. Ang tamang tawag is dedication. So yung doktrina na ating tinatanggap, unang tanong, ito ba'y hula mula sa Biblia at sinabi ng anghel na ito ang gagawin ng ating mga magulang na halos lahat ng Pilipino ay sumusunod sa doktrina from 15th, 21st century. So, ang kapanganakan ng maraming tao ngayon, kaya naghalo po ang iba't ibang mga paniniwala ng bawat tao na halos na sira ang takbo ng Christianity dahil tayo ding mga tao ang nagsira doon sa sagradong itinakda ng Diyos. Kaya merong pag-introduce through Jesus Christ na yung hula sa kanya ng propeta ay nagkakaroon ng katuparan ngayon sa ating Savior, sa ating Redeemer, na tayo ngayon mga naglingkod sa Panginoon, tayo ngayon ang babalik doon sa kapanganakan yon kung paano ang anghel nakipag-usap sa ating mga magulang. Like Ismael, like Isaac, Abraham, hanggang kay Mary, maging kay Elizabeth. So, may ilan pong paliwanag po dito sa mga nagsusuri lang po, mga kapatid, yung ibig sabihin ng kapanganakan. Sa English po ay nilinaw dito, the emergence of the baby or other young from the body of its mother, the start of life as a physically separate being, he was blind from birth. So alam natin yan na paglabas ng isang bata, yung mata hindi pa niya madingat, hindi pa siya nakakita. Isa sa mga meaning ng kapanganakan. Okay. Give birth to a baby or other young had carried him and birthed him. So paglabas, kinuha siya at yung batang yun ay hindi pa makakita. Talagang kikipat-kipat pa yung mata niya at dinanas ng ating Savior sapagkat ganyan po ang kalagayan ng isang bata na lalabas sa magulang. So ang tanong, what is birth in terms? So, basahin natin sa English na paliwanag. What is birth in terms?
Early term, your baby is born between 37 weeks. So pag kinumpute mo ang 37 weeks, medyo nakadilat na ng mata niyan. Nakita na yan eh. Days and 38 weeks. 38 weeks, 6 days. Ang full term, your baby is born between 39 weeks or days and 40 weeks, 6 days. Late term, your baby is born between 41 weeks, 41 weeks, 6 days. Post term, your baby is born after 42 weeks or days. So kung pag-aaralan mo ang last number, which is 42, ang Matthew chapter 1 verse 17, doon po ay mayroong paliwanag si Apostol Mateo from Abraham, from Moses to Abraham, from Moses to Abraham, Abraham to David, David to Christ. Ipinakita po na yung 14 tribes, yung tatlong 14 tribes na yun, ay merong 42. Kung i-complete mo siya, 14 plus 14 equals 28. Plus 14 equals 42. So kapag kinompute mo siya, itong birth na tinatawag na paggamit ng tamang termino, halimbawa definitions ng birth, maging sa term ng birth, ang 42 na ito ay tumutukoy mula sa pagkabihag ng tao sa Babylon up to Christ, na tayo ngayon dati na hindi, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, hindi kabahagi sa bansang Israel, walang pangako. Yan ang kalagayan natin as a Gentile before. But through Jesus Christ, after the Babylon, after na pagkaalipin natin, through Jesus Christ, ang 42 tribes na ito, ipinakita dito, since day 1, na pinanganak ang isang sanggol, up to today's 42 tribes, yung 42 tribes na ito, ang kumakatawan dito sa binanggit ng Biblia, walang iba, si Jesus Christ. So, yung nabihag from Babylon to Christ, which is another 40 tribes, na yung 42 tribes, ang tumutukoy po niya na tribo na mag-save, mag-redeem si Jesus Christ. Kaya kung pansinin mo, lalo sa mga nag-aaral, sa mga interesado, mga professor, pansinin nyo mabuti, from Matthew chapter 1 verse 17, yung 42 tribes na kailangan kilalanin lahat ng tao ang tunay na tagapagligtas sa ating panahon ng iba, si Jesus Christ. If you are an Islam, Buddhist, Taoism, look at the scripture and study sapagkat ipinakita po na itong Matthew chapter 1 verse 17 ang pinaka manunubos, ang pinaka tagapagligtas from the Old Testament up to the present sa lahat ng pinanganak. Kung ang nanay natin ngayon ay hindi nakikinig sa sinasabi ng Biblia o ng anghel sa pagtuturo, loobin ng Diyos na makikinig tayo mga magulang as a church, kasi ang babae po ay nag-represent ng church. Hopefully, ang church ay makikinig sa sinasabi ng anghel at ang church ay mag-a-apply sa tamang kapamanakan na ito na ang katuparan ay si Kristo, na kung ang propesya sa mga tao na naglilingkod sa Diyos through Jesus Christ, may promise ng Diyos. Ano ang promise niya? Sila ay hindi na papasok sa hatol. There is no condemnation in Christ Jesus. Ibig sabihin, matamo yan ng mga tao kapag pinakinggan nila ang sinasabi ng anghel. Like Samuel, Isaac, hanggang kay Christ, maging kay Zacarias. So ano nangyayari kay Zacarias sa kanyang time? Di ba napipi siya? Sapagkat inisip niya sila sakit, matanda na. Naulit-ulit ang senaryo. Ang ginawa ng anghel sa kanya,
napipisi sa parehas, hindi siya nakapagsalita. In other words, sa time natin ngayon, through Jesus Christ, na tayong mga Christian na hindi nakikinig sa sinasabi ng anghel, na tinuturo na ng anghel sa atin, go away from any traditions of men. Sige pa rin tayo. Stop doing against the will and God. Sige pa rin ang tao. Ibig sabihin, walang katuparan ang propesya sa isang tao kapag hindi niya ginagampanan. As in, hindi niya ma-receive yung there is no condemnation in Christ. And then, may pag-transfer ang Diyos from death to life. And then, hindi niya tatamuhin ang second death. The problem is, sino ang church? Sino ang babae sa panahon natin ngayon na ang kausap ang Diyos? In other words, sino ang church sa panahon natin ngayon na ang kausap ng church na yun ay ang Diyos? Yan ang malaking tanong. Ngayon, binanggit ng scripture, what is the explanation of birth? Or what those term birth means? Okay, binanggit dito. In the past, a baby born anytime between weeks. Okay, between weeks and 42 weeks was considered term. A pregnancy is now considered full term. At 39 weeks, yung binanggit po, na unang binanggit dito, 37 weeks and 42 weeks. So, ang pinaka-standard sa binanggit po na bilang dito is 42 weeks. Ang 42 weeks ay nakabase po sa Matthew chapter 1, verse 17. Yung salvation, yung redemption, sabihin natin from the Old Testament up to the present, na kung mayroong dalawang tao o unang tao si Adan na pinag-uusapan sa Genesis, ginawa si Iba sa tadyang ni Abraham, dalawang tao, at doon sa dalawang tao nagsimula kay Abel at saka kay Cain, and this more than 7 billion people ngayon ay doon po nagmula yan. Now, ang kapanganakan, ang hula, nagkaroon po ng katiyakan kapag sinundan ng isang nanay ang sinasabi ng anghel. So sa Old Testament, maging kay Christ sa kanyang time, literally, kita nila yung anghel, like the bird. Sa time natin ngayon, yung babae nag-represent ang church ngayon ang magsasalita sa lahat ng tao, represented as angel na magsabi ngayon sa buong daigdig, bawal yan, huwag mo nang gawin yan, huwag mo na yung pagpatuloy yan. Ganga nga lang ang tao ngayon, hindi na ganun ang text. Therefore, kapag tayo ay merong kausap ng mga kaibigan, ng mga Jehovah's Witnesses, talagang sabihin nila ang tanong, alam niyo ba kung bakit nagaganito ang mundo nito? Sasabihin ng mga Christ believers, opo, dahil pagsulay ng tao sa Diyos. Tama po, yan pong sagot ng mga Jehovah's Witnesses. Dahil alam nila kung paano ang tao sa panahon natin ngayon hindi na pinakikinggan ng sinasabi ng mga. Kaya, ang nangyari sa ating panahon, pagdating ng sistema ng traditions of men, kung nagkandarapa ang isang libutan, nagkandarapa din ang mga born again. Hindi umano. Pero actually, hindi totoo ang born again. Kaya po, yung binanggit ng scripture, another question. What is the scientific term for birth? Binanggit din po dito sa English na paliwanag. Kasi po pag sinabing scientific, sa competition, mother and newborn baby shown with vernix gaseosa covering, specialty of obstetrics, midwifery, complication, obstructed labor, forethorn, bleeding,
Ang hirap niyan. Eclampsia, post-fortorn, infections, burn, asphyxia natal, hypothermia. Ang hirap niyan. Pero alam ng mga midwife yan. Yung nanay, bago siya mag-burn, at kapag nag-burn siya, ito po ang magiging taglay niya na maramdaman niya yung word na scientific. So, ito din ay naramdaman din ni Virgin Mary. Kaya merong question tayo. Nung nanganak si Virgin Mary, sino ang naging kumadrona sa kanya? Samantala, yung panahon yon, sila lang dalawa ni Joseph doon sa isang samsado na yun. Secondly, sino ang nagputol sa puso ni Jesus kay Mary? Dalawa lang sila si Joseph nung time na yun. So, ibig sabihin, kung pinanganak si Ismael kay Agar, sino ang kumadrona kay Agar? Kung pinanganak si Isaac ni Sarah, sino ang kumadrona kay Isaac? At sa dalawang babaeng yan, sino nagputol ng puso? Pastor, pinag-uusapan pa ba? Yes. Sapagkat itong Savior natin, dumaan din sa ganong proseso, anghel din ang dumating kay Mary para sabihin sa kanya, itong pamangalan mo, Jesus. Now, after 30 years, doon mang kinikilala siyang Christ sapagkat lumaki siya, hindi nakita ang makipaglasinggo, nakipagtinuman, makipagmurahan, lumaki siya na talagang masunurin sa magulang at umaatin sa gawain ng Panginoon. At pagdating ng 30 years old, nag-start sa kanyang ministry to save and to redeem sa mura niyang edad, tinapos niya ang ministry na binigay sa kanyang Diyos. Ngayon tayo, edad tayo ng 30, 40, di natin alam ang katotohanan nung nasumpungan natin, Bible study, kinig tayo sa araw ng Panginoon, nagbasa tayo sa Biblia. As a church today, like Mary, dumaan din si Mary ng hirap, pagtitiis, tulad sa mga babae. Ang church, ganun din. Hindi pa easy-easy ang isang church na magkaroon ng kapanganakan spiritual. Kaya merong isip amang before nag-ihayo ka enter the kingdom of God. So dito sa birth, ay malalim po ang pag-aaral talaga dito kung gaano kahirap ang isang babae o ang isang church na maglibor, manganak, na kung pag-aaral sa kapanganakan sa spiritual, sinong nagputol sa puso, sinong naging kumadrona nung ang isang babae ay nag-bleeding, hirap sa physical na kalagayan, sa spiritual, sino? Diba po? Sapagkat hindi pwede na walang magputol, hindi pwede walang kumadrona, kasi sapagkat bihira lang yata ang isang nanay na siya mismo ang nagputol ng puso at siya mismo ang kumadrona sa kanyang sarili. Bibihira yun. Pero pinag-uusapan sa Biblia, ang propesya nagkaroon ng katanapan kay Ismael, kay Isaac, hanggang sa napakaraming babae na mayroong history sa Biblia sa Old Testament. Pagdating sa agawan ng property, agawan ng pag-aari, kaya may mga king sa Old Testament at may mga history na may mga patayan before Christ na may order ang isang hari na ang sabi niya sa mga kumadrona, mula ngayon, lahat ng mga babae na nanganganak, patayin yung bata para hindi gumami ang mga lalaki dahil darating ang araw, lalaban yan sa atin. Ngayon, itong mga kumadrona, palinaw sa may takot sa Diyos, hindi nila ginawa na i-abort nila yung bata o patayin nila pagluwal doon sa sinapupunan ng mga. Dinagtaka ngayon ng hari, bakit dumami ang pinanganak? Di pinatawag lahat ng mga kumadrona.
tinanong sila ngayon, hindi ba sinunod ang instruction? Sabi niya, nagpaliwanag ang mga pumadro na hindi na kayang gawin. Ibig sabihin, noon pa lang, meron ng order na patayin ang bata kapag pinanganak. Pagdating kay Kristo, may order din si Herodes na daw patayin ang sanggol 2 taon pa baba. Bago kay Christ, nangyari din sa panahon ni Moises na ganon din ang mga sanggol kailangan patayin. Order din po ng hari. Ngayon, sa time natin ngayon, kapag ipinanganak ka, spiritual, meron din order na patayin yung unawang mo yan. Ang magpatay niyan, sa time natin, walang iba. Yung 15th, 21 century, yan ang papatay sa isang tao na huwag niyang paniwalaan yung sinasabi ng taong yon na ito ang dapat mong sundin. So, ibig sabihin, instead na anghel ang paniwalaan, using by the word of God, ang pinunawaan ngayon ng tao, walang iba, yung kinagistan from 15th, 21 century. Ibig sabihin, hindi nasunod ang propesya doon sa posibleng manganak o maipanganak ang isang tao except among before the game, yung anak enter the kingdom of God.